Isang pagsusuri ng laruan na Star Wars The Black Series Boba Fett. Ang laruang ito ay bahagi sa ikalawang lupon ng mga Black Series na 6-inch figures o 6 na pulgada ang tayong mga figure o figura. Kung nakakuha kayo o nakabili man kayo ng San Diego Comic Con na Boba Fett, mapapansin nyo na halos walang pinagkaiba ang dalawang figura. Sa pintura nila, sa tindig nila, parehong-pareho ang disenyo at pagkakayari ng dalawang figurang ito. Ang pinagkaiba lamang ay mayroong Han Solo in carbonite ang laruang ito. So kung hindi nyo naman talaga hilig o nais makakuha ng ganitong accessory, sa tingin ko ay sapat na ang figura na Boba Fett mula sa ikalawang lupon ng Black Series. So, mapapansin nyo ito ang sisidlan at lalagyan ng figura. Sadyang iniba na ng Hasbro ang kanilang mga Star Wars na mga sisidlan at ngayon ay halos kalahat ay itim at iisang kulay ang nakadisenyo ng mga larawan sa kahon. Malaking pinagkaiba mula sa mga nauna ng vintage collection action figures ng Hasbro na kung saan nakalagay ang mga larawan ng eksena mula sa mga pelikulang pinagmulan ng mga action figures. Kung mahilig kayong mangalap ng mga 3.75 inch o 4 na pulgada mga laruan ng Star Wars, narito ang isang paghahambing. Kung sa tingin nyo hindi kayo masisiyahan sa pinalaking mga figura ng Star Wars, sa tingin ko ay dapat bigyan nyo ng pagkakataon ng mga laruang ito at siyasatin nyo mabuti kung talagang hindi sila kanais-nais. Sa una kong palagay, hindi ko inakala na magiging ganito kaganda ang pagkakahubog ng mga figures na ito, mga figurang ito. Simula nung sa aking pagkabata, ang Star Wars ay kinikilala ko na sa ganun lang kaliliit na mga laruan. Ngayon at pinalaki ng Hasbro, sa mga larawan ko nakita, panimulang mga larawan ko nakita sa internet, sa tingin ko ay nagbuhos talaga ng panahon at at masusing pagdidisenyo ang mga kinaukulan sa Hasbro upang maibigay sa atin ang mga napakagandang mga laruan mula sa Black Series. Kung kaya't binigyan ko pagkakataon ng unang lupon at ako'y na may nasiyahan, kung kaya't binili ko na rin ang ikalawang lupon. At tingin ko ang ikalawang lupon, ito ang kaya't ang pinaka kaaya-ayang figure sa pangalawang lupon. Kung hindi pa kayo nagsisimula bumili ng bagong Black Series na 6-inch o 6 na pulgadang figure, sa tingin ko ay lubha kayong masisihan kung dito kayo magsisimula kay Boba Fett. Kung nabili nyo to at hindi nyo naibigan, sa tingin ko ay napakadali itong ibenta at maraming mga ngalap ng Star Wars ang ora-oradang bibili ng laruang ito. Kung nagustuhan nyo naman, naibigan nyo, sigurado akong hindi nyo maiwasang bumili pa ng ibang mga figura mula sa lupon ng mga Black Series. Kung mahilig naman kayo sa Marvel Legends na mga figura, narito si Deadpool. Makikita nyo halos magkasing laki lang at napakaganda ng pagkakayari. Kung gaano kaganda ang pagkakayari ng mga Marvel Legends na mga figura, ganun din kaganda, kagaling ang pagkakadisenyo, pagkakahubog ng mga bagong Black Series na figura. Ngayon, punta naman tayo dito. Dumako tayo sa figure na ito. Mapapansin nyo, napakaraming detalye, napakaraming mga katangiang inilagay na mga manghuhubog ng figurang ito. Mula sa kanyang helmet, backpack, mga armas, kanyang armor, mga damit, sa pinakamaliit na katangian ay nailagay ng mga kinaukulang manilikha sa Hasbro upang mailarawan ang talagang kaanyuan ni Boba Fett mula
sa mga pelikula ng Star Wars. Ang figure na ito ay may helmet na hindi maaaring tanggalin, subalit ang kanyang backpack, isang modified na Z6 jetpack na ginagamit ng mga Mandalorians, ay natatanggal. Ngunit walang ibang mga parte o mga ibang mga kasangkapan ng backpack na ito na maaaring gumalaw, tanggalin, maalis. Dalawang kanyang baril o armas, isang EE3 Blastech blaster rifle. Ang kanyang pangalawang armas, ang Sacros K11 disintegrator pistol. At ang iba niyang ang ibang kabahagian ng figurang ito, ang kanyang kapa na talagang bubukod tanging mula kay Boba Fett at mga Mandalorians. Napakagandang materyales, napakagandang ginamit na tela, hindi siya mumurahin at hindi madaling maghimulmol. Kung mapapansin nyo ang pintura na ginamit nila, ang pagkakapintura ng figurang ito ay napakaganda. Halos walang mga lampas, mali, o hindi kaaya-ayang pintura ang nailagay nila sa figurang ito. Mula sa mga gasgas, mga tama ng baril, mga tama ng mga bala, mga pinagpupukpok ng mga bahagi ng kanyang armor, ay napakaganda ang pagkakayari. Ang pagkakahubog ng figurang ito ay napakaganda rin. Napakaraming mga punto ng pagkilos ng kanyang mga kasukasuan. Makikita nyo ang kanyang ulo, ang kanyang leeg ay maaari nyong ipaikutin, maigalaw, paakyat, pababa at paikutin. Ganun din ang kanyang mga balikat, maaaring ilabas at ipasok, paikutin. Ang mga siko, maaaring itupi at paikutin. Pati ang kanyang pulso, maaaring ilabas at ipasok at paikutin. Ang kanyang baywang o ang kanyang dibdib ay maaari mo ring paikutin at igalaw mula kaliwa, kanan, at akyat ay baba na bahagya. Kanyang baywang, maaaring ibuka at igalaw ang kanyang mga binti, palikod at paharap. Ngunit subalit, ang bahagi ng kanyang kasuotan ay merong dalawang bulsahan na medyo may katigasan, bahagyang katigasan, at napakahirap igalaw paharap ang kanyang mga binti. Ngunit maigagalaw pa rin. Ang kanyang hita ay maaaring ipihit, paikot. Kanyang mga tuhod sa dalawang punto, maaaring mong itupi. Napakagandang katangian yan ng kasukasukan na nilagay nila dito sa figurang ito. Dahil lang kung nasanay na kayo sa mga maliliit na figura, ang kanyang mga tuhod ay maaari lamang itupi, harap at likod at paikutin. At hindi sa dalawang punto. Isa pang bubukod tanging nakikita kong naidagdag nila sa figurang ito ay ang pagkakaroon ng magandang ng kasukasuan ng kanyang paa. Maaari nang igalaw pa kaliwa at pa kanan ang kanyang paa at iakyat at ibaba. Tingin ko makakagawa kayo ng magandang pagkakatayo ng figurang ito kung nais nyo siyang itayo o ilagay sa ibang posisyon na sa inyong kagustuhan, ay maaari nyo nang gawin dahil sa dagdag na inilagay nila sa kasukasuan ng kanyang paa. Sa huli kong nais kong sabihin, ang Black Series sa tingin ko ay isa sa mga pinakamagandang mga figura na naigawa ng Hasbro para sa Star Wars na mga laruan. Kung kayo sanay mangalap lamang ng mga laruang maliliit, sa tingin ko, sa aking palagay lamang, ay lubhan niyo magugustuhan ang mga bagong 6 na pulgadang laruan ng Star Wars. Gaya nga ng nasabi ko na sa una, kung nais nyo lamang sumubok na magsimula sa isang figura, ang Boba Fett na figure ay sa tingin ko ang isang napakagandang simula. At sa tingin ko ay talagang maibigan nyo at talagang tuloy-tuloy na ang pagbili nyo ng ibang mga 6-inch o 6 na pulgadang figure ng Black Series. At yun, salamat sa inyong pagsusubaybay sa aking mga pagsusuri ng laruan. Kung naibigan nyo ang video na ito, mangyari lamang ay pindutin ang nakataas na hinlalaki sa baba. Sundan nyo ang aking mga nailalagay na mga pinamiling laruan sa Twitter
at ang mga nakikita kong mga nakalabas ng mga laruan sa ating mga tindahan, may makikita nyo mga larawan sa Instagram. At tuloy-tuloy pa rin sana ang pagsubaybay nyo dito sa aking himpilan na Chefatron. Kung matagal na kayong nanonood ng aking mga pagsusuri sa FX France, dito na lang naman kayo manood sa Chefatron dahil halos lahat ng aking mga pagsusuri dito kong nagagawin. Salamat po sa inyong panonood at narito muli ang Star Wars The Black Series Boba Fett.